po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama niyo na naman po ulit ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Nay! Nay Marita! Nasaan ka? Diyos ko, saan ka ba nagpunta? Nay Marita! Nagkukumahog si Mama Amelia sa paghahanap kay Lola Marita. Narinig kong isa-isa niyang binubuksan ang bawat kwarto, pati ang banyo at kusina. Nanginginig na ang mga kamay niya sa kaba. Nagdadabog na ang bawat yapak niya. Mabilis naman akong lumabas ng kwarto ko pagkatapos marinig ang sigaw ni Mama. Nay! Tama na ang pagtatago! Lumabas ka na nga! Nakikiusap ako! Mama, ano pong nangyari? Bakit po kayo nagsisisigaw? Nawawala ang lola mo, Charmaine. Pagkagising ko, bukas na ang pinto. Hindi ko alam kung kailan pa siya nakalabas. Ano? Baka naman po nasa bakuran lang si Lola. Ang aga-aga pa? Imposible naman na basta na lang mawala si Nanay Marita sa kama niya. Hayaan niyo po at tutulungan ko kayong hanapin siya. Agad akong tumakbo palabas ng bahay. Tinawag ko si Lola, umaasa na baka naroon lang siya sa bakuran. Sinilip ko ang likod bahay pati na ang maliit na garden pero hindi ko siya makita doon. Lola? Lola Marita, nasan po kayo? Nay, ano ba? Naiinis na ako ha? Saan po kaya nagpunta si Lola? Wala siya dito eh. Sa likod, nakita mo na ba ha? Hindi pa po pero ma, na-check niyo na po ba siya sa bahay nila Aling Rosa? Pinuntahan ko na, wala rin siya doon. Pati sa tindahan ni Aling Nena, nagtanong na ako. Baka naman po nasa chapel. Para naman pong hindi niyo kilala si Lola. Mahilig magdasal yon, hindi ba? Wala siya doon. Kanina pa nga ako paikot-ikot Parang nilamon na yata siya ng lupa. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, ma. Mahahanap po natin si Lola. Paano kung may nakabangga sa kanya? Paano kung naligaw na naman siya? Hindi na nga niya minsan maalala kung anong pangalan niya Kumalma lang po kayo, mama. Mas makakapag-isip tayo ng maayos kapag hindi tayo nagpapanik. Ay, paano nga ako kakalma? Ilang beses ko nang sinabi na ikandado mo ang pinto bago matulog. Kasalanan mo to akala ko po kasi kayo ang nag-lock kagabi. Hindi ko ginawa yon kasi nandito ka. Ikaw ang huling natulog, hindi ba? Pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang makalimutan. Hayan, para ka na ring lola mo. Nakakalimutan mo na ang mga bagay-bagay. Ay, sorry po, ma. Ay, Diyos ko. Sana naman ligtas lang si nanay. Mahanap din po natin si Lola, Mama. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya nakikita. Nanginginig ang labi ni Mama bago siya mabagal na tumango. Naiintindihan ko kung bakit siya nag-aalala, Miss Winnie. May demensya na kasi si Lola. Kaya delikado kapag nawala siya sa labas ng bahay namin. Bago ko po ipagpatuloy ang aking pagsasalaysay, gusto ko po munang magpakilala sa inyo. Mapagpalang araw po, Miss Winnie. Ako nga po pala si Charmaine. 30 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo nangyari noong ako'y 23 anyos pa lamang. Tungkol po ito sa lola ko na may iniinda ng karamdaman. Madalas naming problemahin ang sunod-sunod niyang paglabas ng bahay na hindi nagpapaalam. Nag-aalala po kasi kami na baka mapano siya sa daan. Katulad na lang ngayon. Lumabas kami ng bahay habang walang tigil sa pagtawag kay Lola. Halos bawat kanto ng barangay sinuyod na namin. Kita ko ang sobrang pag-aalala sa mukha ni Mama. Kaya naman para mas mapabilis ang paghahanap, nakiusap na rin ako sa mga kapitbahay at nagpatulong. Nay! Nasaan ka na? Tama na ang pagtatago! Lola? Lola Marita! Lumabas na po kayo! Halina po kayo! Ay, Charmaine, tingnan mo nga sa likod ng punong mangga. Minsan, nagtago siya doon Akala niyo noon nakikipagtaguan ako sa kanya. Sige po, sisilipin ko. Lumibot ako sa likod ng malaking puno, Miss Winnie. Pero wala akong nakita. Lumingon ako kay Mama at saka umiling. Wala po rito si Lola, Mama Nay! Alam kong naririnig mo ko! Umuwi na kayo! Halina kayo! Ma, baka naman po nagpunta siya sa may ilog. Ay, sana lang hindi Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na huwag siyang pupunta ron. O baka naman po may nakakita sa kanya. Sana nga at sana mabait ang nakakita sa kanya. Kasi baka kung mag-isa lang siyang gumagala, baka mapagtripan siya ng mga adik.
Ay, wala naman siya rito. Hindi naman po siguro mapaglalaruan si Lola. Halos kilala na natin ang lahat ng nakatira dito eh. Tsaka may mga tanod naman pong rumoronda araw at gabi. Ayoko lang magpakampante, Charmaine. Alam mo naman kung gaano kahirap humarap sa mga problema, hindi ba? Naiintindihan ko po kayo, Ma. Ay, sana nga. Kasi paulit-ulit na lang tayo. Sige na, hanapin na natin si Nanay. Nagpatuloy kami sa paghahanap ni Sweeney. Sobrang nag-aalala kami kay Lola na hindi pa rin namin nakikita. Naawa na rin ako kay Mama dahil nagsisimula na siyang maluha. Kahit pinagtitinginan na kami ng mga tao, panay pa rin ang pagtawag niya. Nay! Umuwi ka na! Nag-aalala na kami! Lola, wag na po kayong magtago! Halina po kayo, umuwi na po tayo! Baka kung saan na siya nakarating. Wag po tayong mawawala ng pag-asa, Ma. Alam ko naman po na hindi mapapahamak si Lola eh. Maya-maya pa may napansin akong lalaking nakasuot ng uniforme ng barangay sa di kalayuan. May kasama siyang matanda na sa tingin ko ay parang si Lola. Hindi nakatiis na kinalabit ko si Mama. Ma, tignan niyo po kung sino yung nakikita ko sa may puno. Parang si Lola po yata yun eh. Ha? Nasaan? Ayun po oh. Aba, mukhang siya nga yan. Sabi ko naman po sa inyo, hindi ba? Halika, lapitan na natin. Kaagad naming nilapitan si Lola Marita na noon ay nakasalampak ng upo sa lilim ng puno. Kinakausap siya ng isang barangay tanod. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang si Vince pala ang tanod na kasama niya. Nay! Naku, salamat naman at dumating na kayo. Kanina ko pa po siya kinukumbinsing umuwi pero ayaw niya eh. Ay, Diyos ko naman, Inay! Bakit ka naman umalis nang hindi nagpapaalam? Napatingin sa amin si Lola pero blanko ang kanyang ekspresyon. Napayuko lang si Mama bago muling ngumiti kahit nangingilid na ang kanyang mga luha. Sino kayo? Lola, ako po si Charmaine, ang apo po ninyo. Charmaine? Ay, hindi. Hindi kita kilala. Wala akong apo eh. Nay, ako. Siguradong kilala niyo ako. Ako po ito, si Amelia, ang anak niyo. Amelia? Niloloko mo ba ako? Maliit pa si Amelia na anak ko. Nasa elementarya pa lang yon. Nasa eskwelahan pa nga siya ngayon. Mawalang galang na po ah. Kanina pa po niya ako tinatanong kung nasan raw ang asawa niya. Hinahanap ko ang asawa ko eh. Sabi niya susunduin niya ako eh. Nagkatinginan kami ni Mama. Matagal na pong wala ang lolo ko, Miss Winnie. Mukhang inaatake na naman si Lola Marita ng kanyang pagkaulyanin. Kaya kahit mabigat ang dibdib, pinilit ko siyang ngitian. Lola, halina po kayo, umuwi na po tayo. Hindi pwede. Hinihintay ko pa si Roberto. Papagalitan niya ako kapag umuwi ako na hindi ko siya kasama. Nay, matagal na pong wala si tatay. Huwag niyo na pong hanapin ang wala rito. Paano naman si Elena? Nasaan ba siya? Magluluto pa kami ng bibingka sa bahay eh. May usapan kami. Napabuntong hininga si Mama. Ako naman napayuko din, Miss Winnie. Mahigit 10 taon nang patay si Lola Elena, ang nakababatang kapatid ni Lola. Nay, wala na po si Tia Elena. Anong sinasabi mo? Buhay na buhay ang kapatid ko, ha? Magagalit siya kapag hindi ako dumating. Nay naman eh. Ma, ako na pong aalalay kay Lola. Tulungan ko na kayo, Charmaine. Puti na lang talaga, nakita ko siya rito sa kalsada. Ay, Diyos ko, Nay. Nakapaa pala kayo, oh. Nakatsinelas ako kanina. Hindi ko na alam kung nasan eh. Biglang nawala. Ganito po ba talaga siya araw-araw? Hindi naman palagi, pero kapag inaatake ang sakit niya, hayan, hindi na niya naaalala ang kasalukuyan. Hindi niya kami nakikilala. Halika na, Inay. Uuwi na tayo. Hindi. Hihintayin ko muna si Roberto. Sinabi niyang babalikan niya ako eh. Wala na ho si tatay, Inay. Halina kayo. Sinungaling ka. Huwag mo nga akong lokohin. May usapan kami. Lola, ako na pong hahawak sa inyo ha. Uuwi na po tayo. Sige na po.
Maingat kong hinawakan ang kamay niya. Nagsisimula ng magkumpulan sa amin ng mga tao kaya kailangan na po namin siyang maiuwi sa bahay. Paano naman si Roberto? Hahanapin niya ako eh. Baka magalit siya. Hindi po magagalit sa inyo si Lolo. Sabi pa nga niya, mauna na raw po tayo sa bahay. Ipagluluto ko po kayo ng paborito niyong lugaw. Talaga? Naku, espesyal na lugaw ba? Opo, yun ang lulutuin natin. Lalagyan mo rin ba ng nilagang itlog? Opo, dadamihan natin ang nilagang itlog. O sige, uuwi na ako. Hay, salamat naman inay. Nakinig ka rin kay Charmaine. Halina po Lola ha. Ingat po kayo. O heto, para hindi magsugat ang paa nyo. Isuot nyo po muna tong tsinelas ko. Ang bait mo naman. Para kang yung teacher ko na binigyan din ako dati ng pang-ipit sa buhok. Habang naglalakad kami pauwi, tahimik na sumunod si Vince. Pagdating sa tapat ng bahay, siya na ang nagbukas ng gate para sa amin. Oh, dahan-dahan lang po ha. Ah, salamat ha Vince. Kung hindi mo siya nakita hindi namin alam kung saan pa namin siya hahanapin. Naku, okay lang po. Trabaho ko rin naman po yun eh. O Nay, dumiretso na po kayo sa banyo ha. Lilinisin natin ang paa nyo. Pasensya ka na kay Lola ha. Salamat din at ikaw ang nakakita sa kanya. Wala yun. Saka nagro-ronda din naman ako eh. Pagkapasok namin sa sala agad na umupo si Lola Marita na parang walang nangyari. Pinupunasan ni Mama ang mga paa niya, Miss Winnie. Pagkatapos, nakapamewang na tumingin sa akin si Mama. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na siguraduhin mong nakakandado ang pinto bago matulog. Pasensya na po kayo Mama, hindi na po mauulit. Pasensya? Alam mo bang muntik na tayong mabaliw sa kahahanap sa kanya? Hindi ko naman po sinasadya Hindi sinasadya? Paano kung may nangyaring masama sa lola mo? Sa awa naman po ng Panginoon, hindi naman po yun nangyari. Kahit na, hindi mo ba naiintindihan kung gaano kahirap ang mag-alaga ng taong may ganitong sakit? Huwag na po kayong magalit, Ma. Hindi mo maaalis sa akin na magalit ano? Nag-aalala ko nataranta ko. Naiintindihan ko po kayo, pero wag naman po ninyo akong sisihin sa lahat. Aba, ngayon, sinasagot-sagot mo na ako ha? Hindi naman po sa ganon. Gusto ko lang pong sabihin na hindi ko rin ginustong mangyari ito. Kaya nga dapat doble ang pag-iingat mo. At ginagawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko Nagkataon lang talaga na hindi natin nagawa ang mga responsibilidad natin ng maayos. Hindi naman po ito basta kasalanan ko lang Tahimik na nakatingin sa amin si Vince mula sa bukas na pinto. Halatang gusto niyang magsalita pero pinili niyang manahimik. Gayunpaman, nilingon namin siya at binigyan ng pagkakataong magsalita. Kung wala na po kayong kailangan, mauuna na po ako, Aling Amelia ha. Salamat ulit Vince ha. Pasensya ka na. Walang anuman po. Charmaine, aalis na ako ha. Sige Vince, maraming salamat ha. Lola Marita, aalis na po ako. Huwag na kayong lalabas ng bahay nang hindi alam ng mga kasama nyo ha. Pakisabihan mo nga si Roberto na umuwi na kagad ha? Opo, sige po. Tumingin sa akin si Vince sa tipid ng umiti. Mahina lang din akong tumango bilang tugon bago niya tuluyan nilisan ang aming bahay. Napahawak si Mama sa noon nang muling nagsalita si Lola. Amelia, dumating na ba ang tatay mo? Wala pa po, Inay. Bakit wala pa? Tanghali na ha. Hindi ba siya uuwi galing bukid? Magugutom ang tatay mo. Nanay. Pakitawag ka siya. Sabihin mo gutom na ako Inay, ilang beses ko na po bang sasabihin sa inyo na… Bakit hindi mo siya tinatawag? Alam mong hindi kumakain ang tatay mo kapag wala ako. Ay, nanay naman Napataas ang boses ni Mama, Miss Winnie. May halong panginginig. Alam kong nagpipigil lang si Mama ng kanyang emosyon. Kahit naman ako kasi feeling ko nagagambala ang pamamahinga ni Lolo dahil paulit-ulit siyang binabanggit ni Lola. Wala na ho si tatay! Matagal na siyang wala! Ano bang sinasabi mong wala na? Kagabi lang magkasama kami. Nay, mag-isip nga kayo ng matino!
Lumapit agad ako sa kanilang dalawa bago pa tuluyang maubos ang pasensya ni Mama. Mama, ako na pong bahala kay Lola. Hindi! Alam mo Charmaine, huwag mo na kasing palaging pinagbibigyan ng lola mo. Alam naman niya na patay na si tatay eh. Ma, sinabihan na tayo ng doktor, hindi ba? Alam ko pong nakakaubos ng pasensya ang sitwasyon natin at nakakawalang gana na. Pero kailangan nating intindihin si Lola eh. Ay, ewan ko sa'yo. Bahala ka na sa lola mo. Ayoko munang makipag-away sa inyo. Pagod na ako. Sabi niya sabay tinalikuran kami. Hinawakan ko naman ang kamay ni Lola, Miss Winnie. Napangiti siya sa akin at gumanti ng haplos sa buhok ko. Higit sa lahat ng pagkakataon, kailangan malalim ang pangunawa namin para maalagaan si Lola. Hindi niya naman sinasadyang maging ganito eh. Pero ayoko ding sisihin si Mama. Alam kong napapagod na rin po siya. Ang ganda-ganda mo naman. Salamat po Lola. Siyempre po nagmana ako sa inyo eh. Pero alam mo, may kamukha ka. Talaga po? Oo, Sino po? kamukha mo si Olivia, yung pinakamagandang babae sa bayan. Sino po si Olivia? Pinsan ko yun. Lagi kaming magkasama nun. Napakabait ng batang yun. Si Lola Oleng po pala ang ibig niyong sabihin. Tama, si Oleng. Nasa na nga pala siya. Papuntahin mo nga rito. Magkakwentuhan kami. Hindi na ako nagsalita, Miss Winnie. Alam kong matagal nang wala si Lola Oleng dito sa Pilipinas. Nag-migrate na sila sa Canada pagkatapos magpakasal ng tito ko na nag-iisa niyang anak. Gayunpaman, hinayaan ko siyang magsalita. Hindi ako nagkomento. At saka si Chong Narding, sabihan mo siyang dalhin na rito ang kalabaw. Aararuhin pa namin ang bukid. Panay kasi ang hiram niya ng alaga naming kalabaw eh. Opo, Lola. Huwag mong kalilimutan ha. Hindi ko po makakalimutan, Lola. Alam mo kasi, kahit magalang si Chong Narding, may pagkamaloko yun. Galit na galit nga sa kanyang mga magulang ko eh. Isang laban naman ang kalabaw namin para may pansugal sa manok niyang panabong. Maya-maya ay tila may naalala na naman siya. Nasaan si Elena? Kalina ko pa hinihintay ang kapatid ko eh. Magagalit siya sa akin kapag hindi ako sumama sa palengke. Napayuko ako. Hindi ko na alam kung paano ko sasagot sa mga tanong ni Lola. Maya-maya pa, lumabas si Mama mula sa kusina dala ang isang baso ng tubig. Charmaine, wag mo nang kontrahin. Sumasama lang ang loob ko kapag paulit-ulit niyang binabanggit ang mga taong wala naman talaga dito. Opo, Mama. Amelia? Oh, Nay, bakit po? Bakit ang sungit-sungit mo? Hindi ka naman ganyan dati ah. Napahinto si Mama sabay tingin sa amin. Hindi siya nakasagot, kaya ako na lang ang ngumiti kay Lola. Lola, kain na po tayo? Oo, pero hintayin muna natin ang tatay ni Amelia ha. Sabay-sabay kaming kumakain eh. Siya nga pala, ngayon lang kita nakita rito ah. Ikaw ba yung bagong kasambahay namin ha? Lola. Sige na, ako na munang magbabantay sa kanya. Sige po, Ma. Muli na namang bumigat ang katahimikan sa loob ng aming bahay, Miss Winnie. Bigil ko na naman ang pag-iyak. Hindi ko alam kung hanggang kailan magiging ganito si Lola eh. Mahal na mahal niya ako, lalo na noong bata pa lang ako. Pero ngayon, may mga pagkakataon na hindi niya ako makilala. Ako at si Mama. Tumayo na lang ako at nagtungo sa kusina para ihanda ang lugaw na ipinangako ko kay Lola. Nilagyan ko yon ng 2 nilagang itlog bago dinala sa sala. Lola, heto na po ang lugaw niyo. May itlog ba yan ha? Opo, 2 pa nga eh. Nasaan ang tatay ni Amelia? Nay, wala na po si tatay. Kumain na kayo. Hintayin muna natin siya. Sabay-sabay kaming kumakain eh. Nay, hindi nga ho pwede. Kailangan nyo nang kumain. Hindi, ayoko. Lumalamig na ho ang pagkain ni Nay. Sabi ko nga hihintayin ko ang tatay ni Amelia. Nay, wala na po si tatay, hindi ba? Nakalimutan nyo na ho ba?
Sinungaling ka. Nagkausap pa nga kami ni Roberto eh. Nay, Hindi ka marunong maghintay sa asawa ko. Kawawa naman siya kapag umuwi siyang walang pagkain. Nay, sige na po. Kumain na po kayo. Ayoko nga. Huwag na po kayong matigas ang ulo. Biglang nag-iba ang tingin ni Lola kay Mama. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa, Miss Winnie. Unti-unting kumunot ang noon niya. At ilang sandali pa, Ikaw, Ma, ano pong nangyayari kay Lola? May iba na naman siyang naalala. ikaw na naman. Bakit po ba, Inay? Anong kasalanan ko? Ikaw yung nurse, yung madalas akong pagalitan. Lola, si Mama po ang kausap niyo. Ikaw yung laging nagtuturok sa akin. Nay, ako po ito, si Amelia. Huwag mo nga akong lokohin. Nasa trabaho si Amelia ko. Lola, kumalma po kayo. Ikaw si Nurse Linda, yung masungit na nurse. Sinasabi ko na nga ba eh. Nay, pwede ba? Masama ka. Hindi po ako ang... Ikaw ang namimilit sa aking uminom ng gamot. Sinusungal-ngal mo nga ako ng kutsara eh. Para naman po sa inyo yon. Tsaka hindi masungit si Nurse Linda. Gusto ka nga niyang gumaling eh. Ayoko nga sa kanya eh. Wala na po dito si Nurse Linda. Hindi na niya po kayo mapapainom ng gamot. Basta kumain lang po kayo. Ayoko. Roberto, nasan ka ba? Roberto! Humigpit ang hawak ni Lola sa sandalan ng upuan. Nabaghan kami nang makitang tuluyan na nga siyang na-stress at nagwala. Imbis na intindihin siya ni Mama, sinabayan pa niya ang galit ni Lola. Mama, wag po kayong magmatigas. Kung ayaw niyong uminom ng gamot at sumunod sa amin, mapipilitan kaming ibalik kayo sa ospital. Hindi, ayoko. Dito lang ako. Ayoko, Rod. Lola, patuturukan ko kayo ulit ng dextrose. Ma, tumigil ka ha, Charmaine. Nagsasawa na ako sa kakapasensya sa kanya. Ayoko sa ospital. Ma naman eh, pinapalala niyo ang sitwasyon. Minsan, kailangan natin siyang takutin, lalo na kapag masyado ng matigas ang ulo niya. Ay, nakakasawa na kasi. Kung pagod na po kayo, Ma, ako na lang po munang mag-aalaga kay Lola. Nandun na naman ang nurse na yon. Huwag niyo kong dalhin doon. Lola, huwag po kayong matakot, hala. Ayoko kay Nurse Linda. Ayoko. Hindi na po kayo babalik sa ospital, Lola, kasi wala naman po kayong sakit, hindi ba? Totoo? Opo. Hindi na ako tuturukan. Hindi na po. Tsaka tinuturukan lang naman kayo ng IV fluids noon kasi hindi kayo kumakain. Na-dehydrate po kayo. Yun lang po yun. Akala ko ibabalik niyo na ako doon eh. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po hahayaang may manakit sa inyo. Salamat, Iha. Salamat. Tsaka may sinabi po pala sa akin si Lolo. Si Roberto? Bakit? Anong sinabi niya? Kumain na raw po siya. Ang sabi niya, mauna na raw po kayong kumain dahil mamaya pa raw po siya uuwi. Talaga ba? Opo. Hindi ba siya magagalit sa akin? Hindi po. Ang bilin pa nga po niya, ubusin daw po ninyo ang lugaw. Ay, ganun ba? Ayoko lang kasing kumain siya ng mag-isa eh. Pero Lola, mahigpit na utos po yun ni Lolo na kailangan nating sundin. Kinuha niya ang kutsara. Ngumiti siya sa akin at tinitigan ng lugaw. Si Mama naman, natahimik sa kinatatayuan, mukhang kumakalma na rin. Ako na po ang bahala kay Lola, Ma. Sige na po, magpahinga na po muna kayo. Babalikan ko mamaya, ha? Sige po, pangako magiging okay na po si Lola. Sige na, Iha, kakain na ako. Ako na po ang magsusubo sa inyo, Lola. Mabait kang bata. Nagmana lang naman po ako sa inyo eh. O sige po, say ah. Ah. Masarap nga. Mabuti naman po at nagustuhan nyo. Ako po ang nagluto niyan. Talaga? Marunong ka na palang magluto? Opo, si Mama po ang nagturo sa akin. Ang swerte ng mapapangasawa mo. Naku, matagal pa po yun, Lola.
Habang patuloy ko siyang sinusubuan, napansin kong tahimik lang si Mama. Nakatayo siya sa isang sulok ng sala at nakatitig lamang sa amin. Akala ko nga sinunod na niya ang sinabi kong magpahinga muna dahil kalmado na si Lola at nakikinig na rin naman sa akin. Okay lang po ba kayo, Ma? Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kakayanin ng ganito. Hindi ako okay, anak. Pagod na ako. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Ma. Kailangan tayo ni Lola at hindi po natin siya pababayaan. Hindi na sumagot si Mama. Marahil ay wala na siyang lakas para makipagtalo pa. Siguro kampante na rin siya dahil nakita niyang kumakalma na si Lola. Nang maubos niya ang lugaw, marahan ko siyang inalalayan patungo sa kanyang silid. Lola, magpahinga po muna tayo ha. Hindi pa ako inaantok Higa lang po tayo sandali. Hindi, marami pa akong gagawin. Ano na naman po bang gagawin niyo, Lola? Mag-iigib pa ako ng tubig. Wala na tayong maiinom mamaya. La, hindi niyo na po kailangang mag-igib. May gripo na po tayo Hindi pwede. Magagalit ang nanay ko. Sabi niya, wag daw akong tatamad-tamad. Hindi po kayo mapapagalitan, Lola. Narito lang po ako. Ako na ang bahala sa lahat. Pagpasok namin sa kwarto niya, marahan ko siyang pinaupo sa kama. Hindi siya humiga. Sa halip, pinagmasdan niya ang buong kwarto, Miss Winnie. Dito po muna kayo, Lola ha. Papagpagan ko lang po ang pwesto niyo. Kaninong bahay ba ito? Bahay po natin. Talaga? Opo. Ang laki naman ng bahay natin. Sabi ni Mama, si Lolo raw po ang nagpatayo nito. Bagong kasal daw po kayo noon. Mahal ako ni Roberto. Tama po kayo, Lola. At malulungkot siya kapag nakikita niya kayong ganyan. Alam mo, napakahirap ng buhay namin kahapon. Bakit naman po? Halos wala na kaming maisaing. Talaga po? Isang basong bigas na lang ang natira, kaya nilagyan ko na lang ng maraming tubig para magkasya. O tapos po? Nag-ulam kami ng asin kasi lugaw na ang naluto ko sa halip na kanin. Wala po ba kayong ibang pwedeng maiulam nun? Mahirap ang buhay, iha. Kahit sa pagtatanim namin ng gulay, hindi lahat nagkakaroon ng bunga. Kaya kailangan pahalagahan natin kung ano man ang meron tayo ngayon. Tatandaan ko po yan, Lola. Mabuti naman. Nakangiti niyang sambit na para bang kasalukuyan pa itong nangyayari. Kaya para mas lalong mapanatag si Lola, sinubukan ko pang pahabain ang aming usapan. Hindi po ba kayo nahirapan? Siyempre nahirapan, pero sanay na kami nun. Siguro po masunurin kang bata dati, no Lola? Makulit din ako nun. Madalas akong tumatakas sa bahay. Talaga po? Oo, madalas ako mapalo ni nanay. Ano pong ginagawa niyo? Humihingi ako ng tulong kay Lola. Siyang nagtatanggol sa akin. Nakakatuwa naman po. Tapos umuulan nun. Ano pong ginawa niyo? Tumutulo ang bubong namin, kaya inutusan kami ng nanay ko na manguha ng lata para itapat sa butas ng bubong. Di pinatawad na kayo kagad. Hindi na kami pinalo. Alam kong ang bahay na tinutukoy niya ay ang lumang bahay nila noong bata pa siya, Miss Winnie. Minsan na kasi kaming nakapunta ron. Mabuti naman po at mabilis kayong rumesponde sa mga problema sa bahay dati. Mas masakit ang mapalo, iha. Kaya mas mabuting sumunod na lang sa utos. Parang si Mama lang po sa akin noon, Lola. Kapag papaluin niya ako, tatakbo ko kagad at magtatago sa ilalim ng saya niyo. Naaalala niyo pa po ba yun? Sino ka nga ba ulit, iha? Kilala ba kita? Bakit mo ko inaalagaan? Siyempre, Lola, apo niyo ko at mahal na mahal ko po kayo. Muli siyang natahimik, Miss Winnie. Napangiti naman po ako. Makalipas ang ilang sandali, muli siyang nagsalita. Alam mo, ang ano po, Lola? Mabait ang tatay ni Amelia. Si Roberto, yung asawa ko. Opo, tama po kayo.
mapagbigay at magalang. Kaya nga po siguro nagustuhan niyo si Lolo eh. Gumaan lang ang buhay ko nang magpakasal kami ni Roberto. Mayaman po ba si Lolo, Lola? Hindi naman siya mayaman, iha, pero pinapahalagahan niya ang lahat ng bagay na meron siya. Ang bait naman po pala ni Lolo. Kahit mahirap lang kami, hindi siya nagpabaya. Pero alam mo, nag-aalala na ako. Bakit naman po, Lola? Kasi hindi pa siya umuuwi Kasi po, Kapag dumating si Roberto, sabihin mong hinahanap ko siya, ha? Opo, Lola. Sasabihin ko po kay Lolo. Huwag mong kalilimutan, ha? Naku, hindi po. Napayuko siya. Maya-maya pa ay naghikab. Nakita kong unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga talukap. Inaantok na ako. Mahiga na po kayo, Lola. Maingat ko siyang inalalayan hanggang makahiga. Hinila ko ang manipis na kumot at maingat na itinakip sa kanya. Charmaine, Opo, Lola. Naaalala niyo ko? naaalala kita, apo. Salamat sa'yo. Walang anuman po. Mabait kang bata. Matulog na po kayo, Lola. Marahan kong hinaplos ang kanyang noo, Miss Winnie. Ilang sandali pa, tuluyan nang pumikit si Lola. Unti-unti ring naging panatag ang kanyang paghinga. Nanatili muna ako sa tabi ng kama para masiguro na mahimbing na talaga ang tulog niya. Ilang sandali pa, tumayo ako at dahan-dahan kong isinara ang pinto ng kanyang kwarto. Makalipas ang ilang araw, lalo kong napapansin ang pagbabago kay Lola. Nung una, paminsan-minsan lang siyang nakakalimot. Pero ngayon, halos paulit-ulit na ang mga tanong niya na para bang hindi niya naaalalang kasasagot lang namin yon sa kanya. Amelia, Oh, Inay! anong araw na ba ngayon? Lunes po, Inay. Lunes? Opo. Tumango si Lola at saka muling ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Akala ko nakontento na siya, pero makalipas lang ang ilang sandali. Elena! Nay, ako po ito, si Amelia. Hindi po si Tia Elena. Ha? Amelia po, Inay. Ay, oo nga pala. Ngumiti ng bahagya si Mama kahit halata ko naman na napipilitan lang siya. Nagpatuloy siya sa pagtitiklop ng mga damit. Hindi pa man lumilipas ang 1 minuto. Elena! Nay, si Amelia po ako. Bakit? Hindi ba Elena ang pangalan mo? Hindi po, Ma. Si Elena po ang tiyahin ko. Nakababatang kapatid niyo po yun. Ako po si Amelia, anak niyo. Ah, Tumango ulit si Lola. Ako naman tahimik lang na nakikinig sa kanilang dalawa sa di kalayuan. Akala ko okay na po yun, pero ilang segundo lang ang lumipas. Amelia! Opo, Inay. Anong araw na ba ngayon? Lunes po. Lunes ba talaga ngayon? Opo. Bakit nandito ka sa bahay, anak? Hindi ka ba mapapagalitan ng teacher mo? O baka wala ka na namang baon? Inay, nakapagtapos na po ako ng pag-aaral. Matanda na nga rin po ako. Sigurado ka? Opo. Tahimik na naman si Lola. Muli akong huminga ng malalim at pasimpleng tumikhim, Miss Winnie. Pero hindi nagtagal. Elena! Nay, Amelia po. Bakit mo ba pinipilit na si Amelia ka? Elena ang pangalan mo. Hindi po talaga ako si Elena, Inay. Ang kulit mo. Anak kita, alam ko ang pangalan mo. Napayuko na lang ako ng mga sandaling yon. Kitang-kita ko ang pagpipigil ni Mama. Huminga siya ng malalim bago muling ngumiti. Opo, pero Amelia po talaga ang pangalan ko. Nasaan ang tatay mo? Sino pong tatay, Nay? Si Roberto. Kanina ko pa siya hinihintay Hindi pa ba siya uuwi galing sa bukid? Nay, tawagin mo nga siya dyan sa labas. Ang init-init na ng panahon, oh. Nay, wala na po si tatay. Anong wala? Matagal na po siyang, wag mo nga akong pinaglalaruan. Kaninang umaga lang magkasama kami. Nay, Sinungaling ka. Buhay ang asawa ko.
Pasensya na po kayo, inay. Hahanapin ko siya. Tumayo pa si Lola na tila lalabas ng bahay. Mabilis ko siyang inalalayan bago pa siya mawalan ng balanse. Ay, Lola, dahan-dahan lang po. Bitiwan mo ko. Hahanapin ko ang lolo mo. Lola, dito lang po kayo. Bakit ba ayaw niyo kung hanapin ko si Roberto? Eh wala nga po siya sa labas, Lola. Nagkatinginan kami ni Mama. Pareho kaming walang masabi. Maya-maya lamang, tila nabura na naman sa isip ni Lola ang lahat ng nangyari. Lumingon siya kay Mama. Elena, anong araw na ba ngayon? Nay, hanggang kailan ba tayo magiging ganito? Oh, bakit ka umiiyak? Hindi ko na po kasi kayo matiis eh. Hindi ko na alam kung paano ko kayo iintindihin. Charmaine, apo. Lola, ano po yon? Patahanin mo nga si Elena. Ayokong inaaway siya ng mga kaklase niya eh. Baka mapagalitan na naman kami ni nanay. Wika niya sa akin. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti kong napansin na mas lumalala ang sitwasyon ni Lola. Mas nagiging matindi na ang pagkalimot niya at kung may naaalala man siya, hindi yun ang kasalukuyan. Kung minsan binabanggit niya ang mga karanasan niya na parang kahapon lang nangyari. Ang masaklap pa ron, pati ang mga simpleng gawain sa bahay, unti-unti na rin niyang nakakalimutan. Abala si Mama sa pagsasampay ng mga damit sa likod ng bahay, habang ako naman nagwawalis ng bakuran. Tahimik ang paligid, hanggang sa may narinig akong malakas na lagaslas ng tubig mula sa kusina. Noong una hindi ko yun pinansin, Miss Winnie. Akala ko kasi naguhugas lang ng plato si Lola. Pero habang tumatagal, tila hindi na tumitigil ang lagaslas ng tubig. Ma? Oh, bakit? May naririnig po ba kayo? Kagaya ng? Para po kasing may tumatagas na tubig eh. Baka naman naguhugas ng pinagkainan natin ang lola mo. Pero dapat po kanina pa tumigil ang tubig. At sabay na naman kaming natahimik para pakinggan ang lagaslas. Tumango-tango kagad si Mama. Oo nga ano? Sisilipin ko na lang po muna si Lola sa loob. Mabuti pa nga kasi baka kung ano nang ginagawa niya eh. Teka lang po ma ha. Iniwan ko ang walis at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Pagdating ko sa kusina, bumungad sa akin ang lababong halos umaapaw na sa tubig. Patuloy pa rin ang pag-agos ng tubig sa gripo. Basang-basa na ang mesa at nagsisimula ng tumulo ang tubig sa sahig. Samantalang si Lola Marita nakaupo lang sa sala, tahimik na nakatanaw sa bintana. Mabilis kong isinara ang gripo, Miss Winnie. Lola? Bakit, apo? Kayo po bang nagbukas ng gripo? Gripo? Opo. Ay, kukuha sana ako ng tubig eh. Bakit po ninyo iniwan? Nakakuha po ba kayo ng maiinom? Hindi ko maalala. Napabuntong hininga ko. Napansin ko rin ang takure na nakapatong sa mesa. Puno ito ng tubig. Kaso hindi man lang naisalang sa kalan. Lola, ano po palang gagawin niyo sa takure? Magpapakulo sana ako ng mainit na tubig. Bakit hindi niyo po naisalang sa kalan? Naipatong ko yata, apo. Hindi po eh. Ay, talaga ba? Heto nga po ang takure oh. Tumayo siya kasunod ko at lumapit sa mesa. Pinagmasdan niya ang takure na para bang ngayon lang niya yun nakita. Ay, akala ko na ilagay ko na. Ako na lang po ang magsasalang, Lola. O baka mapaso ka, apo. Hindi po, Lola. Mag-iingat po ako. Sigurado ka, ha? Bago pa man ako makasagot, narinig ko ang boses ni Mama mula sa likuran. Pumasok siya sa kusina. Pagkakita pa lamang niya sa umaapaw na lababo, agad siyang napahawak sa noo. Ay, Charmaine! Bakit basa ang sahig? Ma, naku naman! Nay, kayo po bang may gawa nito? Magpapakulo lang sana ako ng tubig eh. Bakit bukas ang gripo? Ay, hindi ko maalala. At itong takure, bakit nasa mesa? Akala ko na isalang ko na eh. Dapat po kasi, hindi nyo na pinakikialaman ng mga trabaho dito sa bahay. Ma, mas lalo lang lalaki ang gawain ko kasi puro palpak ang ginagawa nyo eh. Mama, wag naman po kayong sumigaw.
Paano kung hindi sisigaw ha, Charmaine? Tignan mo nga yung kusina. Gusto mo bang ngumiti pa rin ako, ha? Hindi naman po sinasadya ni Lola eh. Kung hindi mo napansin ang gripo, baka umabot pa yan hanggang sa salang baha. Pasensya na anak ha. Hindi naman sa ayaw kitang intindihin ni Nay. Pero araw-araw na lang akong nag-aalala na baka may gawin na naman kayong hindi maganda. Hindi ko na uulitin anak. Alam ko, dahil hindi ko na kayo papayagan na makialam pa sa mga gamit dito. Babantayan ko na lang po si Lola, Mama. Tsaka hindi nyo naman po siya kailangan pagalitan eh. Alam kong naiirita ka na sa akin, Charmaine. Pero sana maisip mo, hindi madali ang mag-alaga ng ganito, no? Ng kagaya ni Nanay. Kahit na po, Ma. Hindi nyo siya dapat sinisigawan. Kung nag-aalala po kayo sa kanya at sa kalat na ginawa niya, ako na lang po ang maglilinis. Yan ang hirap sa'yo eh. Nagkamali na nga ang lola mo, kinakampihan mo pa. Mahal lang ako ni Charmaine. Siya lang ang nakaiintindi sa akin anak. Pero paano kung gasol naman ang makalimutan nyo sa susunod ha? Paano kung masunog na tayo dito? Hindi ko alam. Masyado na pala akong pabigat. Pasensya na. Lola, hindi po kayo pabigat ha? Huwag niyo pong isipin yan. Pero nahihiya na ako sa inyo, Apo. Hindi ko naman sinasadyang makalimot. Mahina na ang tinig ni Lola, Miss Winnie. Halatang nalilito na rin siya sa sarili at sa mga pagkakamali niya. Lumapit ako at marahang hinawakan ang balikat ni Mama. Mama, hindi naman po ginusto ni Lola na mangyari yun eh. Hindi po biro ang pinagdaraanan niya. Madaling sabihin yan dahil hindi naman ikaw ang nag-iisip ng paraan kung paano siya mapapagamot, maasikaso at intindihin. Pagod na ako, Charmaine. Alam ko naman po yun eh. Minsan pakiramdam ko, kahit ilang minuto lang akong malingat, may mangyayari na naman sa lola mo. Hindi ko na alam ang isasagot kay Mama, Miss Winnie. Nararamdaman ko rin kasi na nagpipigil lang siya ng emosyon. Sa pagkakataong yon, may narinig kaming boses mula sa labas. Napalingon kaming lahat. Nakatayo si Vince sa may bakuran. May dala siyang bauna na mukhang mabigat ang laman. Tao po! Oh, Vince, ikaw pala! Pasensya na po ah. Narinig ko kasi ang boses nyo kaya pumasok na lang po ako. Pasensya ka na ha, Vince. Okay lang po, Aling Amelia. Si Mama po kasi, nagluto ng maraming biko Eto nga po pinadalhan niya kayo. Ay, nakakahiya naman, Vince. Naku, okay lang. Hindi rin naman namin mauubos ang niluto ni Mama Halika Vince, pasok ka. Ay, maraming salamat po. Nang makapasok si Vince sa loob ng bahay, napatingin siya sa basang sahig ng kusina. Ala, basa po pala ang sahig, Aling Amelia. Mag-iingat po kayo, madulas po yan. Si Nanay kasi ang may gawa nito Ano po bang ginawa ni Lola Marita? Nakalimutan na naman niyang isara ang gripo. Naku, buti at nakita niyo kaagad. Kung hindi pa napansin ni Charmaine, naku baka lumubog na ang kusina namin. Magpapakulo lang naman sana ako. Aanhin niyo po bang mainit na tubig? Para sana sa kape. Mahilig din po pala kayo sa kape. Hindi ko rin maalala kung mahilig nga ako. Okay lang po yan, Lola. Nangyayari po talaga ang ganyan. Hindi na to okay para sa amin, Vince. Pasensya na po, Aling Amelia ha. Pero wag niyo rin pong sisihin ng gusto si Lola. Hindi na rin po niya kontrolado ang ilan sa mga ginagawa niya. Alam ko naman yon. Pero anak lang din ako, Vince. At napapagod din ako. Hindi kami nakasagot sa sinabi ni Mama. Lumingon tuloy ako kay Lola. Tahimik lang siyang nakatitig sa takure. Makalipas ang ilang segundo, marahan niya akong tinapik sa braso. Apo, Bakit po, Lola? magpapakulo sana ako ng tubig. Halika po, Lola. Tayong dalawa po ang magsasalang ng takure. Talaga, Apo? Opo, mas mabilis nating magagawa ito kung magtutulungan tayo. Tsaka masarap ang dalang biko ni Vince. Pwede nating ipares sa kape. Ay, gusto ko yan. Tara na, magpakulo na tayo ng tubig. Opo, sige. Pero maupo lang po muna kayo sa upuan, Lola, ha? Tumango siya na parang batang masunurin, Miss Winnie. Hinayaan ko na lang sina Mama at Vince na mag-usap. Sa mga sandaling yon,
Lalo kong napagtanto na ang pinakamahirap naming kalaban ay ang sakit na unti-unting nag-aalis ng mga alaala niyang minsang bumuo sa kanyang pagkatao. Lumipas ang 2 araw, Miss Winnie. Sa wakas, naging tahimik din sa bahay. Maaga pa lang nakaligo na si Lola Marita. Malinis ang suot niyang bulaklaking duster at nakasuklay pa ng maayos ang puti niyang buhok. Hello po Lola, magandang umaga po. Magandang umaga, Apo. Ang aga niyo po yatang tumambay dito ah. Gusto ko lang magpahangin, Apo. Okay po yan para maarawan naman po kayo kahit konti. Wika ko sa kanya. Tahimik siyang nakaupo sa lumang silyang tumba-tumba sa balkonahe habang pinagmamasdan ng mga batang naglalaro sa kalsada. Mula sa kusina, paminsan-minsan kong napapansin si Mama na sumisilip sa bintana. Hindi niya inaalis sa paningin si Lola. Kahit tahimik lang naman si Lola, halata pa rin ang pag-aalala ni Mama. Para bang natatakot siyang mawala na naman bigla si Lola. Kinuha ko naman ang aking eco bag at humalik sa pisngi ni Lola. La? Oh, bakit, Apo? Pupunta lang po ako sa palengke ha. Bibili ka ng ulam? Opo, tsaka may mga inutos din sa akin si Mama. Apo, Ano po yan Lola? bilhan mo naman ako ng pandesal. Ay sige po, dadamihan ko po yon. Yung mainit-init pa, ha? Opo, Masarap kasi ang mainit na pandesal eh. alam ko po yon. Gusto niyo rin po bang samahan natin ng palaman? Bibili po ako ng cheese. Ay sige, Apo. Ngumiti si Lola na parang batang natuwa. Mula sa kusina, muling sumilip si Mama. Charmaine? May nakalimutan po ba kayo, Ma? Dumiretso ka lang sa palengke, ha? Wala nang dadaan ng iba pa, ha? Kailangan mong makauwi kagad dito. Opo, Ma. Yung nasa listahan ko, ha? Kailangan mabili mo yon. Sige po, Ma. At tawagan mo kagad ako kapag pauwi ka na. Opo, Ma. Aalis na po ako, ha? Tumango si Mama pero hindi pa rin niya inaalis ang tingin kay Lola. Muli siyang bumalik sa kusina. Pagkatapos lang ng ilang sandali, Apo, may ipapabili po ba kayo, Lola? wag mong kalilimutan ng pandesal, ha? Opo, Lola. Yun po ang una kong bibilhin mamaya pagdating ko ron. Gusto ko yung bagong luto, yung mainit. Tatandaan ko po yon. Meron pa po ba? At saka, ay ano nga ba yun? May iba pa po ba kayong gustong ipabili, ha? Meron. Gusto ko sana yung kaping bagong giling, yung mabango. Ay, sige po, Lola. Dadaan po ako sa gilingan ng kape. At asukal din pala, Apo. Kasi mapait ang kape kung walang asukal. Sige po, Lola. Huwag mong kalilimutan ang lahat ng bilin ko, ha? Hindi po, La. Bibilhin ko po ang lahat ng yon. Mula sa kusina, muli na namang sumilip si Mama. Nagtataka siya dahil hindi pa ako nakakaalis, kaya naman ngumiti na ako at kinawayan si Mama. May pinapabili lang po si Lola, Ma. O sige, walang problema. Gusto ko ng pandesal at kaping bagong giling, ha? Sige, Inay. Sabihin niyo lang po kay Charmaine ang mga bilin niyo para makaalis na po siya. Yun lang naman ang pinabibili ko. Sigurado po ba kayo? Baka may nakalimutan pa kayo. Wala na akong nakalimutan. O sige po, dito lang po kayo sa balkonahe ha. Huwag po kayong lalabas. Hindi ako lalabas, anak. Hihintayin ko ang pandesal. O Charmaine, narinig mo ang lola mo ha? Opo Ma. Paano Lola? Kailangan ko na pong umalis ha? Mag-iingat ka, Apo. Kayo rin po Lola. Hintayin niyo lang po ako rito ha? Lumabas na ako ng gate pagkatapos kong magpaalam kay Lola. Nagsimula na akong maglakad dahil hindi naman kalayuan ang palengke sa amin. Siguro mga 1 kilometro lang. Hindi pa man ako nakakalayo, may narinig akong pamilyar na boses. Magandang umaga, Charmaine! Ay, magandang umaga rin sa'yo, Vince. Mukhang may lakad ka. Sa palengke lang naman ang punta ko. Uy, talaga? Sakto. Doon din ang punta ko ngayon eh. Sigurado may dala ka ring listahan kagaya ko, no? Galing mo naman manghula. Inutusan kasi ko ni Mama eh. Naubos na rin kasi ang mga pansahog niya sa ulam kaya mamimili na naman ako. Mukhang pareho pala tayo eh. Ang dami nga rin nilista ni Mama eh. Isa lang naman ang pupuntahan natin kaya sabay na lang tayo ha. Oo, sige.
Bago pa man kami tuluyang makalayo, napansin kong nasa may gate na si Lola, nakasilip sa amin, parang may ipapahabol na bilin. Apo, yung pandesal ko ha, huwag mong kalilimutan. Opo Lola, sige na po, bumalik na po kayo ron. Huwag kang magpapagabi, Apo. Mabilis lang po akong mamamalengke Lola, hayaan niyo po uuwi ako kagad. Bumalik na po kayo sa balkonahe at doon niyo na po ako hintayin. Napansin siguro ni Mama ang ingay kaya tuluyan na rin siyang lumabas ng bahay. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Lola sa may gate kaya dali-dali siyang lumapit dito. Nay, halika na, pumasok na tayo. Tinitignan ko lang naman sila dito, hindi naman ako lalabas. Inay, kabisado po kita. Kapag nalingat ako, susunod ka na kagad sa kanila. Kaya halina kayo, pumasok na tayo sa loob. Gusto niyo ng pandesal, hindi ba? Oo, pandesal lang kasi ang madalas bilhin ni Roberto noon eh. Kaya nga ho, halina kayo. Pumasok na tayo sa loob. Nakahinga lang ako ng maluwag nang pumayag na nga si Lola Marita na sumunod kay Mama pabalik sa balkonahe. Hindi ko maiwasang malungkot pero ngumiti ako ng mapait. Sa kabila ng kondisyon na iniinda ni Lola, nagagawa pa rin niya akong paalalahanan na mag-ingat kagaya noong wala pa siyang sakit at inaalagaan pa ako. Tahimik kaming naglakad ni Vince sa makitid na daan papunta sa palengke. Ilang saglit pa, nauna siyang nagsalita. Kawawa naman si Lola Marita, no? Oo nga eh, naisip ko, ganyan ba talaga ang nangyayari sa mga matatanda na, nagiging ulyanin, na akala namin normal lang. Paano nyo ba nalaman na may ganyang kondisyon si Lola? Bigla siyang nawala sa bahay namin isang araw, kung saan-saan namin siya hinanap, pero hindi naman siya nakita. Sinubukan nyo bang humingi ng tulong sa mga pulis? Oo, nai-report naman namin yon dahil 24 oras na siyang nawawala. Siguro, na-stress ng husto si Aling Amelia nang mawala si Lola Marita. Ay naku, totoo yan Vince, iyak nang iyak si Mama, pero nahanap naman si Lola kinabukasan. Talaga? Saan naman? Sa sementeryo. Ha? Anong ginagawa niya ron? Kinakausap ang puntod ni Lolo. Kawawa naman si Lola Marita. Namimiss niya siguro ng sobra si Lolo. Ay, totoo yan Vince, pero dehydrated na si Lola kaya kailangan namin siyang dalhin sa ospital. Mabuti naman at nadala niyo. Kaso lang, nang mapagamot namin siya, may iba pang napansin ng doktor kay Lola. Kakaiba na siya magsalita, parang bumabalik na siya sa nakaraan at may mga pagkakataong nakakalimutan niya kami. Anong ginawa niyo? Pinasuri namin ulit si Lola, kaya nga nalaman namin na may Alzheimer's disease siya, isang uri ng demensya. Napakahirap na sitwasyon na to para sa inyo. Lalo na't puro babae kayo. Mahirap talaga, pero si Lola yun eh, mahal na mahal namin. At kahit mahirap, nakahanda kaming magsakripisyo para sa kanya. Bakit parang may iba ka pang iniisip maliban dun? Si Mama lang kasi, minsan nauubusan na ng pasensya eh. Pinapatulan na si Lola. Intindihin mo na lang si Aling Amelia. Hindi rin biro ang pinagdadaanan niya. Paliwanag niya sa akin. Paminsan-minsan ay naririnig lamang namin ang huni ng mga ibon at mga nagkukwentuhang kapitbahay na nagwawali sa kani-kanilang bakuran. Sa ngayon, kamusta naman si Lola? Okay naman, mas mabuti nga siya ngayon eh kasi behave siya at parang kagaya lang ng dati. Narinig ko nga. Pareho kaming natawa. Ginaya pa niya ang boses ni Lola kanina. Apo, huwag mong kalilimutan ang pandesal. Baliw ka talaga. Pinatatawa lang kita. Sa dami kasi nang iniisip mo, nakalimutan mo na yata ang panliligaw ko sa iyo eh. Alam mo naman ang sitwasyon namin, hindi ba? Oo naman. At nire-respeto ko naman yun. Idagdag pang hindi ako makaporma kasi masyadong mabait si Aling Amelia sa akin eh. Pagod na kasi si Mama. Sobrang hirap lang talaga ang sitwasyon namin ngayon eh. May mga araw na maayos si Lola. Nakikipagkwentuhan pa nga siya. Tama ka. Kagaya nga kanina. Tapos kinabukasan naman, parang ibang tao na naman siya. Minsan paulit-ulit siyang nagtatanong. Tapos nakakalimutan niya ang mga simpleng ginagawa. Kaya nasisinghalan niya ang lola mo? Di natin masisisi si Aling Amelia. Minsan kasi naaawa ko kay Lola, pero naaawa rin ako kay Mama. Alam kong pareho silang nahihirapan. At ikaw,
Kumusta ka naman? Ha? Sino ang naaawa sa'yo? Isa ka rin naman na nag-aalaga kay Lola. Ayos lang ako, nasanay na rin naman eh. Yun ang lagi mong sinasabi. Pero iba naman ang sinasabi ng mga mata mo. Totoo naman eh. Hindi porket sanay ka na, hindi ka na napapagod. Tao ka rin, Charmaine. Alam mo ba, sabi ng mama ko, kung sino raw ang pinakamatibay sa pamilya, siya ang nag-a-absorb ng mabibigat na iniinda ng lahat. Parang nagiging emotional sponge, ganun. Napangiti ako, Miss Winnie. Hindi ko alam kung bakit pero ang gaan niyang kausap. Parang alam niya kung kailan ako dapat kausapin at kung kailan naman ako dapat hayaang manahimik. Tsaka hindi ako napepreskuhan sa kanya kahit na isinisingit niya ang panliligaw sa akin. Makalipas ang ilang hakbang, muli siyang nagsalita. Alam mo, Charmaine, hindi madali ang pinagdadaanan ni Lola Marita ha. Kaya magpakatatag ka. Nandito lang ako. Salamat, Vince. Alam mo, ang mabuti pa bilisan na natin. Baka maubusan na tayo ng murang gulay dun. Malamang, nag-aagawan na ang mga suki ngayon. Makalipas ang ilang minuto, tanaw na namin ang palengke. Nagliparan sa hangin ang amoy ng bagong lutong bibingka at puto. Napalingon si Vince sa akin. May mapaglaro na naman siyang ngiti sa labi, Miss Winnie. Alam mo, total, nandito na rin lang naman tayo. Baka naman pwede kitang maimbitahan kumain. Pero… Sige na, ako manlilibre sa'yo. Naku, wag na, nakakahiya naman sa'yo. Ay, wag ka nang mahiya. Ang tagal na natin magkakilala eh. Saka hindi kita mapadalhan ng bulaklak sa bahay nyo dahil kay Aling Amelia. Hayaan mo naman na makabawi ako sa'yo ngayon. Takot ka pala kay mama ha? Hindi naman sa ganun. Iniisip ko kasi may problema pa kayo at wala ako sa timing. Pwede naman akong magpakitang gilas muna eh. Kaso baka matagalan tayo eh. Hindi tayo matatagalan. Charmaine, sige na. Sige na nga. Yun! At sa unang pagkakataon pagkatapos ang ilang magugulong araw, naging magaan ang pakiramdam ko kahit sandali lang. Hindi namin namalayang lumipas na pala ang oras sa pamamalengke. Bitbit ko ang eco bag na puno ng mga pinamili habang si Vince naman ay may dala ring ilang supot sa magkabilang kamay. Habang papalapit kami ng bahay, kaagad kong napansin ang isang pamilyar na figura sa balkonahe. Nandun pa rin si Lola Marita. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang silyang tumba-tumba pero nang makita niya kaming magkasabay na naglalakad ni Vince, bigla siyang napangiti. Ay, ayan na ang apo ko. Nandito na po kami, Lola. Teka, tulungan na kita. Naku, salamat ha. Wala yun. Pagkalagpas namin sa gate, agad namang ibinaba ni Vince ang dala niyang supot. Lumapit siya kay Lola at magalang na yumuko. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Lola at nagmano rito. Magandang tanghali po, Lola. Mabait kang bata, iho. Salamat po. Alam mo, ganyan din ang asawa ko noon, si Roberto. Mas pogi po sa akin si Lolo Roberto, Lola. Ay, hindi ka lang magalang. Bolero ka rin pala. Napangiti ng malapad ang matanda. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Vince. Napatingin naman kami ni Vince sa isa't isa. Nagpatuloy sa pagsasalita si Lola. Kapag umuuwi si Roberto galing sa bukid, lagi rin niyang nagmamano sa mga nakatatanda. Malambing din po pala si Lolo noon, Lola. Ay oo, apo, sobra. Sa tuwing masama ang loob ko at maraming iniisip, siya ang nagpapakalma sa akin. Sayang lang po at hindi ko naabutan si Lolo. Sabi kasi ni Mama, malubha na raw po ang sakit niya noon. Ngumiti si Lola Marita sa akin kahit may mga namumuong mga luha sa kanyang mga mata. Habang nakangiti ako sa kanya, mas lalo kong napansin ang bawat guhit ng katandaan sa kanyang muka. Pero alam mo, iha, naaalala ko nung kabataan namin ng lolo mo. Para lang din kayong dalawa ni Vince ngayon. Talaga po, Lola? Halos hindi kami magkahiwalay. Kahit namamalengke lang magkasama pa kami. Kapag may pupuntahan kaming mahalaga, lagi kaming magkasabay. Ang sweet niyo naman po pala noon, Lola. Sana ipinanganak na lang ako ng mas maaga para nakilala ko si Lolo. Para mo na rin nakikita ang lolo mo, apo. Magkaugali kasi sila ni Vince. Lola, paano po kung ligawan ko si Charmaine? Papayag po ba kayo?
Basta wag mo lang sasaktan ang apo ko, ayos na ako ron. Wala na akong ibang hihilingin kundi ang makita kong maayos ang buhay nila ng anak kong si Amelia. Ibig sabihin po ba niyan pumapayag na kayo, Lola? Basta wag lang kayong magtatanan, ha? Si Lola talaga, hindi pa nga nanliligaw ng maayos ito pagtatana na kaagad ang iniisip niyo. Naaalala ko lang kasi kami ng lolo mo, apo. Ang saya po siguro ng kabataan niyo, La. Ay, masaya, pero may halong lungkot din. Pero hindi ako nagsisisi. Kung hindi ko pinagdaanan ng lahat ng yon, hindi ako magiging ganito katatag. Tama po kayo, Lola. Hindi po namin makakalimutan ang mga sinabi niyo. Lola, lumalamig na po ang pandesal niyo. Sabi niyo po kanina gusto niyong kumain ito. Pandesal? Hindi ako nanghingi ng pandesal, apo. Ensemada ang gusto ko. Ano po? Gusto ko ng ensemada. Yung maraming margarina at maraming asukal. Napakamot na lang ako sa ulo, Miss Winnie. Mukhang nakalimutan na naman ni Lola ang ilang ulit niyang sinabi kanina. Wala naman akong magawa dahil may kalayuan pang bakery mula sa amin, Miss Winnie. Kapag umalis pa ako, lalo lang akong matatagalan. Kaya naisip kong gumawa na lang ng paraan para hindi na niya hanapin ang ensimadang gusto niya. Naku, pasensya na po Lola. Hindi po nakagawa ng ensimadang bakery ngayon Puro mainit na tinapay po kasi ang binili ng mga customer nila. Ay, ganun ba, iha? Sige na nga. Ito na lang ang kakainin natin. Talaga po Lola? Okay lang po ba? Oo naman na po. Pero makalipas lang ang ilang sandali, napansin kong unti-unting nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Naging seryoso ang kanyang muka at tahimik siyang napatitig sa malayo. Ilang segundo ang lumipas, bigla niya kaming nilingon. Apo? Opo, Lola? Nasaan ang lolo mo? Lola? Hindi pa ba siya nakakauwi? Abala na naman ba siya sa bukid? Napayuko ulit ako, Miss Winnie. Hindi ko na alam kung paano sasagutin ang tanong na ilang beses ko nang narinig mula sa kanya. Tahimik akong lumapit at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Halika na po, Lola. Saan tayo pupunta, apo? Papasok na po tayo sa loob. Medyo mainit na rin po dito sa balkonahe. Ayoko muna. Hintayin natin ang lolo mo. Sabay na tayong papasok. Mamaya pa po kasi siya uuwi. Sa loob na lang po natin siya hintayin. Sigurado ka? Baka naman niloloko mo lang ako, ha? Hindi po Lola, hindi po kita lolokohin. Lumapit din si Vince kay Lola Marita. Bahagya siyang yumuko para magpantay ang kanilang mga mata. Lola Marita, halika na po. Aalalayan po namin kayo. Mainit na po kasi rito sa labas Baka mapagod po kayo. Paano naman si Roberto? Magpahinga na lang po muna kayo. Kapag napagod po kayo, paano pa kayo makakapagkwentuhan pagdating niya? Ay, oo nga apo. Tama ka. O sige, sasama na ako sa inyo. Inalalayan ko si Lola na tumayo, Miss Winnie. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Mabagal kaming naglakad. Bago tuluyang makapasok sa bahay, muli siyang lumingon sa kalsada. Para bang may hinihintay pa rin siyang dumating. Apo, kapag dumating ang lolo mo, sabihin mong naghihintay ako sa kanya, ha? Opo, Lola. Salamat, apo ko. Wala pong anuman, Lola. Halika na po. Nasan po pala si Mama? Hindi ko alam. Sino bang mama mo? Para hindi na lang ma-stress pa si Lola, hinayaan ko na lang siya na magpahinga sa sofa. Hindi namin maiwasan ni Vince na magkatinginan. Alam kong may mga pagkakataong umaatake na naman ang pagkaulyanin ni Lola. Hindi pala madali ang pinagdadaanan nyo, no? Kung ako nga lang, nahihirapan na akong panoorin kayo Ikaw na rin ang nagsabi, hindi ba? Kahit gaano kahirap, kailangan magpakatatag. Isa pa, mahal ko si Lola kaya nakahanda akong alagaan siya, kahit na ano pang mangyari. Kinagabihan, binalot ng katahimikan ng buong bahay, Miss Winnie. Nagpapaantok na ako nang biglang mapadilat dahil may mahinang kaluskos akong narinig mula sa labas ng kwarto. Kaagad akong napaupo sa kama at pinakiramdaman ang paligid.
Dahan-dahan akong tumayo upang silipin kung sino ang nasa labas. Doon ko narinig ang mahihinang langit-ngit ng pinto. Nanlamig ang buo kong katawan nang makita kong nakabukas ang main door. Sigurado akong lumabas na naman si Lola. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras, Miss Winnie. Mabilis akong tumakbo papunta sa kwarto ni Mama. Mama! Ma! Gising po! Charmaine, bakit ba? Anong problema? Anong nangyari? Ma, nawawala na naman po si Lola eh. Bukas po ang pinto sa labas. Ano? Ay, halika na. Hanapin natin siya. Ma, nakalak po ang pinto bago tayo matulog. Hindi ko po alam kung paano niya yun nabuksan. Bakit ba kasi nagiging ganito nakapilya ang lola mo? Ma, alam niyo naman pong kondisyon ni Lola, hindi ba? Alam ko naman yon, anak. Pero hindi ko maiwasang mataranta eh. Paano kung may mangyari sa kanya? Pareho kaming nagmamadaling lumabas ng bahay, Miss Winnie. Halos hindi ko maramdaman ang sarili kong paghinga sa sobrang kaba. Habang tumatakbo ko, paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan ni Lola. Lola! Lola Marita! Nasaan na po kayo? Anak, maghiwalay na tayo. Mas mabilis natin siyang mahahanap kung magkahiwalay tayo. Sigurado po ba kayo, Ma? Oo, kaya kong sarili ko. Mag-iingat ka, ha? Subukan na rin po nating humingi ng tulong sa mga kapitbahay natin. Wag na, anak. Masyado na natin silang naaabala. Nakakahiya na eh. Pero Ma, kung hindi tayo hihingi ng tulong, mas lalo pong mapapahamak si Lola. Kapag may makasalubong kang tanod, sabihin na lang natin ang nangyari. Opo, Ma. Mag-iingat din po kayo, ha? Lumingon-lingon ako sa bawat sulok ng kalsada, Miss Winnie. Sobrang nag-aalala ako para kay Lola. Paano kung may masamang tao siyang makasalubong? O kaya naman, nadapa siya at walang tumulong sa kanya. Naputo lang kung ano-anong pumapasok sa isip ko nang may mapansin akong pamilyar na figura sa waiting shed sa may kanto. Si Lola Marita. Agad akong napatakbo palapit sa kanya. Lola! Ay, pinag-alala niyo po kami. Mabuti na lang at nandito lang kayo. Bakit po ba kayo lumabas ng bahay? Shh! Huwag kang maingay, Apo. Bakit po? Ano po bang ginagawa niyo rito? Hinihintay ko ang lolo mo. Lola, wala na po rito si Lolo. Sabi niya susunduin niya ako eh. Halika na po, Lola. Nag-aalala na po sa inyo si Mama eh. Ayoko. Baka kapag umuwi ako, hindi niya ako makita. Parang may dumagan sa puso ko, Miss Winnie. Napakasakit marinig ang mga salitang yun. Alam kong sa isip ni Lola, buhay pa rin ang lolo ko at tapat siyang naghihintay sa pangakong hindi na kailanman matutupad. Ilang sandali pa, dumating si Mama, hinihingal at halos mawala ng lakas sa kahahanap. Nang makita niya si Lola, napapikit siya at napabuntong hininga. Tila ba nabunutan ng napakalaking tinik sa dibdib. Nay, bakit po ba kayo umalis ng bahay? Alam niyo po ba kung saan-saan na kami nakarating kahahanap sa inyo? Gusto ko lang naman hintayin ang tatay mo. Ilang beses ko na po bang sasabihin sa inyo na wala na nga ho si tatay. Matagal na ho siyang patay. Bakit ba nagagalit ka sa akin? Si Roberto lang naman ang hinihintay ko eh. Ma, tama na po, please lang. Sumusobra na kasi ang matandang yan eh. Sawa na akong magpasensya. Hindi ko na talaga kaya. Hindi naman po niya sinasadya yun eh. Lagi namang ganyan, hindi ba? Napayuko ako at tahimik na umiyak, Miss Winnie. Alam kong hindi ko mapapakalma si Mama kaya inalalayan ko na lang si Lola. Lola, umuwi na po tayo ha. Halina po kayo. Paano kung dumating ang lolo mo? Kapag dumating po siya, sasabihin naming nasa bahay na po kayo. Talaga? Sigurado ka dyan ha? Sigurado po ako, Lola. O sige, baka nga nauna na siya sa bahay eh. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Lihim akong nagpasalamat na sumunod pa rin siya sa amin, Miss Winnie. Akala ko talaga lubusan na kaming mahihirapan dahil sa sitwasyon ni Lola. Si Mama naman tahimik na sumunod pero umiiyak. Halos hindi na niya kayang magsalita pa kaya mas pinili niyang manahimik. Kinabukasan, kagigising ko pa lang, agad kong narinig ang malakas na sigaw ni Lola Marita. Ah! Nasaan na ang singsing ko? Sino ang kumuha? Hindi yun pwedeng mawala. Nay, kumalma nga po kayo. Hahanapin natin yon. Baka kung saan nyo lang po nailagay.
Nilagay ko lang naman yun sa kwarto. Hindi yun basta-basta mawawala. Alam kong may kumuha nun. Nay, sinabi ko na nga sa inyo maupo muna kayo. Pwede bang pakinggan niyo muna ako? Magagalit ang tatay mo kapag nawala ang singsing na yun. Napabalikwas ako ng bangon at agad na lumabas ng kwarto. Dumiretso ako sa sala at doon ko nakita si Lola Marita na nakatayo. Lola, ano po bang hinahanap niyo? Hinahanap ko ang singsing na binigay sa akin ng lolo mo. Nakita mo ba, Apo? Hindi ko po nakitang sinasabi niyong singsing, Lola. Baka naman po nasa kwarto niyo lang. Kanina pa ako naghahanap doon pero wala eh. Sigurado kung isa sa inyo ang kumuha. Pati ba naman kami, inay? Pagbibintangan niyo, ha? Ilabas niyo na ang singsing ko kung ayaw niyong magalit si Roberto. Lumingon siya sa akin, Miss Winnie. Kakaiba ang tingin niya sa akin ngayon. Matalim yun at puno ng galit. Ikaw, ilabas mo ang singsing ko! Lola, hindi ko po kinuha ang singsing niyo. Hindi ko nga po alam kung anong itsura nun eh. Sinungaling ka! Ikaw ang kumuha nun! Lola, hindi po. Bigla niyang hinablot ang mga kamay ko kaya napaatras ako sa gulat. Agad namang pumagitna si Mama. Tama na ho, inay! Huwag kang makialam! Hindi ho magnanakaw ang anak ko! Sinungaling kayong dalawa! Lola, tutulungan po kitang hanapin ang singsing niyo. Alam ko pong nandito lang yon. Ayoko! Layuan mo ako! Huwag mo akong hahawakan! Magnanakaw ka! Sumusobra na kayo, inay, ha? Ma, araw-araw na lang kayong ganyan. Kung tutuusin, inaalagaan pa namin kayo tapos ganyan pang igaganti nyo? Ma, hayaan nyo na nga po. Hindi na tama ang mga sinasabi niya eh. Ma, may sakit po si Lola. Intindihin naman po natin siya. May sakit man siya, wala pa rin siyang karapatang saktan ka. Umiiyak na umalis si Mama sa sala. Akala ko lalabas lang siya para magpalamig ng ulo. Naiwan kaming dalawa ni Lola Marita. Dahan-dahan ko siyang nilapitan at kinausap. Mabuti na lang at unti-unti siyang kumalma. Ipinaliwanag ko sa kanya na baka kung saan lang niya nailagay ang singsing. Pero halos manghina ako sa natuklasan ko. Nang magpasya siyang bumalik at magpahinga na sa kanyang kwarto, tsaka lang namin napansin na suot pa rin pala niya ang mismong singsing na kanina pa niya hinahanap. Dahil sa mga natuklasan ko, agad kong hinanap si Mama sa labas ng bahay. Doon ko siya nadatnang may kausap na si Mang Eduardo. Kilala ang lalaking yun sa aming bayan dahil sa masama niyang reputasyon. Marami ang nagsasabing isa siyang mangkukulam at gumagawa ng gayuma. Ma, bakit po kausap niyo si Mang Eduardo? Huwag mo muna kaming istorbohin, anak. Sabahan mo na lang muna doon ng lola mo. Pero may kailangan po sana akong sabihin sa inyo eh. Huwag ka nang matigas ang ulo ha. Pakiusap, iwan mo muna kami. Mahigpit ang tono ng boses ni Mama kaya wala na akong nagawa kundi ang talikuran sila. Pero hindi mawala sa isip ko kung ano ang pinag-uusapan nilang dalawa, Miss Winnie. Natatakot ako na baka dahil sa labis na desperasyon ni Mama, kung ano-anong paraan nang maisip niyang gawin kahit pa yun ang maging dahilan ng kapahamakan naming lahat. Lumapit na lang ako kay Lola na noon ay tahimik na nakatitig sa singsing na suot niya. Saan ka galing, Apo? Pinuntahan ko lang po si Mama. Nasa labas po pala siya at kausap si Mang Eduardo. Si Eduardo? Kilala ko ang lalaking yan. Noon pa man marami na siyang kalokohang ginagawa. Talaga po, Lola? Oo, Apo. Kaya huwag kayong basta-basta magtitiwala sa kanya, ha? Pagsabihan mo ang mama mo, baka may gawin silang hindi maganda. Hayaan niyo po, Lola. Kakausapin ko po si Mama. Pagkaraan ng ilang oras, naging tahimik muli ang bahay. Nagpahinga na si Lola, samantalang si Mama pumasok na sa loob. Napansin kong tila iniiwasan niya ako sa tuwing tinatanong ko kung ano ang pinag-usapan nila kanina ng mangkukulam. Dahil doon, lalo lamang akong naghinala. Hanggang sa isang araw, nagising kami dahil sa may hinang ungol ni Lola Marita mula sa kanyang silid. Agad akong bumangon at dali-daling sinilip siya sa kanyang higaan. Lola, ayos lang po ba kayo? Masakit ang ulo ko, Apo. Nahihilo ako. Talaga po? Baka naman po nagugutom lang kayo. Sabi ni Mama kagabi konti lang daw po ang kinain nyo. Masakit talaga ang ulo ko, Apo. Teka lang po tatawagin ko po si Mama. Sige, Apo.
Nagmamadali kong iniwan si Lola sa kanyang kwarto at pinuntahan ko si Mama sa kusina. Abala siya sa pagluluto pero alam kong kailangan ko siyang istorbohin dahil sa sobrang pag-aalala ko kay Lola. Ma! Oh, bakit? Ma, pwede po bang kayo ang tumingin kay Lola? Sabi niya po kasi masakit daw po ang ulo niya eh. Baka naman kung ano lang yan. Sabihin mo na lang na magpahinga muna siya. Ma, hindi ko na po kasi alam ang gagawin eh. Pwede po bang silipin niyo muna siya? Ay, oo na, heto na. Bahagya akong napanatag nang sumunod si Mama sa akin. Pero pagkapasok namin sa silid ni Lola, nanlaki ang mga mata namin sa aming nadatnan. Nakasandal si Lola sa gilid ng kama habang nagsusuka sa sahig. Kaso lang, hindi basta ang kanyang kinain ang nilabas niya, Miss Winnie. May kasama yung maitim na dugo, dugong tila matagal nang natuyo, na hindi kaming dalawa ni Mama. Diyos ko, Inay! Ano pong nangyayari sa inyo? Masakit ang ulo ko. Ma, baka kailangan na po nating isugod si Lola sa ospital. Tama ka. Ihahanda ko na kagad ang mga kailangan nating dalhin. Lola, wag po kayong mag-alala ha. Dadalhin po namin kayo sa ospital. Sandali lang po, magtatawag ako ng tulong sa labas. Agad akong lumabas ng bahay para humingi ng tulong sa aming mga kapitbahay. Pero saktong naglalakad noon si Vince sa tapat ng aming bahay, kaya siya na lang ang mabilis kong tinawag. Oh, Charmaine! Magandang umaga. Bakit parang balisa ka? Vince, pasensya na kung kailangan kitang abalahin ha. Pero kailangan naming dalhin si Lola sa ospital eh. Ganun ba? Sige, pupunta muna ako sa barangay para manghiram ng masasakyan natin. Maraming salamat talaga ha. Tumangulang si Vince at mas mabilis na rin ang mga hakbang. Bumalik naman ako sa loob para asikasuhin si Lola. Ilang sandali pa, naisugod na namin sa ospital si Lola. Kasalukuyan siyang sinusuri ng doktor, kaya naman napansin ko si Mama na tulala. Muli na namang nanumbalik ang pagdududa ko sa kanya at sa pakikipag-usap niya kay Mang Eduardo. Ma, baka po may gusto kayong sabihin sa akin. Ha? Ano naman ang sasabihin ko? Ang mabuti pa, si Nanay na lang ang bantayan natin. Ma, hindi po ako nakikipagbiruan sa inyo ha. Ano na naman ba kasi ang ibig mong sabihin ha, Charmaine? Alam niyo pong hindi ako bobo, Ma, at alam ko ang reputasyon ni Mang Eduardo dito sa atin. Dahil sa sinabi ko, yumuko si Mama at hindi nakapagsalita. Alam kong may ginawa siya at sigurado may kinalaman ito kay Lola. Kaya naman umiiyak na sininghalan ko siya sa ospital. Kahit hindi pa kayo umamin, Ma, alam ko pong may ginawa kayo. Bakit? Ayaw niyo na po bang alagaan si Lola? Dahil pagod na ako, Charmaine. Hindi ko na alam kung paano ko paaalagaan ng lola mo. Kesa naman magdusa siya ng matagal. Mas mabuti pang mamatay na siya ngayon para makuha ko na rin ang mga ari-arian niya. Ha? Narinig niyo po ba ang mga sinasabi niyo, Ma? Masahol pa kayo sa tunay na nag-uulyanin. Nakalimutan niyo na po ba kung paano kayo inalagaan ni Lola, ha? Hindi ko man nasaksihan yun pero naramdaman ko yun, Ma. Mahal tayo ni Lola. Hindi natin makakain ng pagmamahal na yon, Charmaine. At mas lalong kasusuklaman kayo ng ibang tao kapag nalaman nilang ginawa niyo, Ma. Umiiyak kong tugon sa kanya. Tinalikuran ako ni Mama. Si Vince naman na hindi makapaniwala sa mga narinig, lumapit kagad sa akin. Huwag ka nang malungkot pa, Charmaine. May paraan pa para gumaling ang lola mo. Paano? Ipaparebuelta natin ang kulam. Napakasama ni Mama. Paano niya naaatim na gawin ang mga bagay na ito? Shh! Wala nang panahon para magsisihan. Ang mahalaga sa ngayon, mailigtas natin si Lola. Malungkot man pero tumango ako sa sinabi sa akin ni Vince. Sinamahan niya akong magpakonsulta sa isang albularyo, Miss Winnie. Naisagawa din naman ang rebuelta, ayun nga lang, hindi ko inaasahan na si Mama pala ang lilipatan ng sumpa. Makalipas ang ilang linggo, nakauwi na sa bahay si Lola. May mga pagkakataong inaatake siya ng pagkaulyanin niya pero mas dumoble ang responsibilidad ko nang maratay sa kama si Mama. Kawawa naman si Amelia. May sakit siya. Huwag niyo na pong alalahanin yun, Lola. Ako na po ang bahala kay Mama. Kasalanan ko ba kung bakit siya nagkasakit? Wala po kayong kasalanan, Lola. Napagod lang po si Mama pero gagaling din po yun. Sabay pa kaming napalingon ni Lola sa nakahiga na si Mama. Ilang araw na rin siyang nagsusuka, hindi makakain ng maayos at nahihilo.
Maputla na ang balat niya at nanginginig ang kalamnan. Kung wala lang sana akong sakit, aalagaan kita, Amelia. Nay, wala po kayong sakit. Ako po ang may kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Mahal na mahal kita, anak. Nay, Pasensya na kung naging pabigat ako sa inyo, ha? hindi po kayo kailanman naging pabigat, inay. Patawarin niyo po sana ako. Napaiyak ako nang makita ang pagpapakumbaba ni Mama. Alam kong nagsisisi siya sa ginawa niya. Pero heto at siyang nagdurusa sa sakit na ibinigay niya para kay Lola. Mabuti na lang talaga at tinulungan ako ni Vince na ayusin ang lahat, Miss Winnie. Kahit papano, naaasikaso ng maayos ng albularyo si Mama. Kaya naman kay Lola nakatuon ang atensyon ko. Kasama ko si Vince habang binabantayan namin siya. Gagaling ba si Amelia, ha? Gagaling po si Mama, Lola. Huwag po tayong mag-alala. Apo, paano kung dumating ang araw na hindi ko na kayo lubusang maalala? Huwag niyo pong sasabihin yan, Lola. Makakalimot man ang isip pero hindi ang puso. Kung dumating man ang araw na hindi niyo kami maalala ng tuluyan, pwede niyo pong damhin ang tibok ng puso niyo. Mahal kita, apo ko. Mahal ko kayo ni Amelia. Maski si Mama na noon ay nakahiga sa kama pero naririnig ang usapan namin ni Lola ay nakisabat na. Mahal din po kita, inay. Patawarin mo po sana ako sa lahat ng nagawa ko. Naiintindihan kita, anak. Huwag ka nang malungkot. Nag-iyakan sina Mama at Lola. Nakakaintinding inalalayan naman ni Vince si Lola para makalapit kay Mama. Nang mangyari yon, kaagad silang nagyakapan na dalawa. Okay ka lang ba? Okay lang ako, Vince. Naiyak lang ako. Hayaan na natin sila. Alam ko, babawi silang dalawa sa mga pagkukulang nila sa isa't isa. Sana maging okay din ang lahat balang araw. Magtiwala ka lang, Charmaine. Alam ko magiging okay din ang lahat. Kahit papano napanatag na rin ako sa mga sinabi sa akin ni Vince, Miss Winnie. Hindi niya ako pinabayaan sa mga panahong kailangan ko ng tulong at suporta. Araw-araw niya kaming dinadalaw dito sa bahay. Sa katunayan siya nga po ang nagsama ng albularyo para ipagamot si Mama. At sa paglipas ng mga araw, naging mabuti na rin ang kalagayan niya. Paunti-unti pero alam kong may resulta. Hanggang sa isang umaga, natapos na rin ang tuluyan ang aming pagdurusa. Ma, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Mabuti na, anak. Gumaan na rin ang pakiramdam ko kahit papano. Sa katunayan, pwede ko nang alagaan ang lola mo. Si Lola po? Oo, iha. Nakahanda na akong tiisin ang hirap ng pag-aalaga sa lola mo. Isa pa, obligasyon ko naman bilang anak yun eh. Ayoko nang iaasa pa sa'yo ang lahat dahil napakalaki na ng naging sakripisyo mo para sa aming dalawa. Ngumiti ako kahit na may luha sa aking mga mata, Miss Winnie. Kung tutuusin, halos 2 buwan ding nakaratay sa kama si Mama. Nawalan siya ng panahon na alagaan si Lola. Kaya naman masakit mang isipin pero hindi na ako mag-aalangan pang ipakita sa kanya na lumala na ng tuluyan ang karamdaman ni Lola. Nasa sala si Lola at nakaupo, nakatingin sa amin. Nakangiti siya. Maya-maya pa, nagsalita si Lola. Iha, nasan ba ako? Kaninong bahay ito? Ah, inay, ito po ang bahay niyo. Bahay ko? Sino ba ako? Dahil sa sinabi ni Lola, tuluyan nang napahagulgol si Mama. Wala akong nagawa kundi ang yakapin na lang siya ng mahigpit habang panay naman ang haplos ni Vince sa likuran namin. Tahan na po, Aling Amelia. Ang mabuti po, pasahin na lang po natin si Lola habang may natitira pa tayong oras. Tama po, Ma. Alam ko po na mas matutuwa si Lola kapag ipinakita natin sa kanya na matatag tayo kagaya niya. Inay! Niyakap ko si Mama habang pinagmamasdan namin si Lola na panay pa rin ang libot ng tingin sa paligid. Para bang ngayon lang siya nakapunta sa lugar na yon, buong buhay niya sa bahay na yun siya nanirahan. Sa ngayon po ay nandito pa rin kami ni Mama sa bahay. Ikakasal na kami ni Vince. Si Lola naman po namatay noong kasagsagan ng COVID-19. Gayunpaman, ang mga alaala niya ay mananatili sa puso't isipan namin. Sabi ko nga, makakalimot ang isipan
pero kailanman hindi ang puso. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Lubos na gumagalang, Charmaine. Sana po nagustuhan niyong ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre, Shoutout po kina Leonora Mandigma, kay Carol Manzano Abrigo, kay Christine May at sa mga kasamahan niya sa Jonel Clothing Company, kay Maine Gabriel, at sa asawa niyang si Marlon Lorecha, at kay Malayang Amiha na nag-comment sa Chismosa na Kasambahay upload. Ang sabi po niya, ang cute ng pagkabisaya mo, Miss Winnie. As Bisaya, approve ka sa akin. May pagkahiligay no ng tono. Shoutout po sa next upload nyo. Watching from Oman. Thank you po sa pag-appreciate sa pagganap ko bilang isang babaeng Bisaya. Hayaan niyo po, i-improve ko po yan. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan niyo pa po sana mga susunod naming upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share, and comment sa mga stories namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Konti na lang po, baka po bukas ma-reach na natin ang 100k subscribers. yun! At hindi ko po marireach ito kung wala ang tulong nyo ha. Kaya maraming salamat po. Muli, ako pa rin po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Hi, Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!